Hi everyone! Gusto ko yung magkukulit ako, pero makikipagtsikahan ako sa inyo, okay lang ba? Wala akong choice. Kasi lately, natatakot ako dun sa sudden change. Well, it's not sudden kasi sobrang tagal din naman ng 4 na taon na paghihintay ng process ko for America. But when it's there, parang ang bilis. Para, oy, sandali, hindi ko pala ako ready. When I left my job, a day before, I couldn't sleep at all. I was just sobbing. I was awake at 4 a.m. kahit 7 a.m. pa yung trabaho ko. Kasi I was not leaving the job. I was leaving a family na kinalakihan ko for 7 years. And I realized that this is the home or the life that I've consciously built. Kaya, anong problema ko? Bakit aalis pa ako? Meron din nagtanong sa akin, bakit aalis ka? When will the chase stop? Tapos, na-realize ko din, ano pa ba yung hinahabol ko? But then, there's a small voice inside me na you go back to the reasons why you wanted to leave in the first place. Syempre, nilist out ko yun. Tapos, na-realize ko din na you wouldn't know the answers if you would not try. Nakakatakot kasi imagine, ang comfortable na ng buhay ko dito. May sarili akong apartment and the employer was the one who searched that out for me. At ang mura niya, solo ko siya, malapit lang siya sa work ko. Tapos insured ako, though binabayaran ko naman dahil malaki yung tax dito. Pero you wouldn't think about it on top of everyday decisions. So parang alam mo lang sa sarili mo na insured ka. At wala ka nang dapat isipin just in case may mangyari. And also, the life here is almost always stable. At wala ka rin pangamba sa environment mo kasi hindi naman katulad sa Amerika or sa Pilipinas na baka may mga hold up sa akin o kaya baka mabaril ako. Yung mga ganong bagay. Though, meron naman mga isolated cases pero hindi siya rampant. Kaya sabi ko, ang proper at ang in order ng buhay dito sa Germany. At bakit kasi kailangan ko umalis, diba? Sabi ko, noong mga panahon na paalis na ako, huwiin ko na lang to kaya. Pero na-realize ko, tabi ko na din kinastos for America. Tanong ko din sa sarili ko, nagiging masyado na ba akong ambisyosa? Hindi ba ako marunong makontento? Hindi pa masapat na masaya ako dito? Meron pa bang mas more? Pero kasi gusto ko ng deep connection. Gusto ko rin yung parang hindi ako natatakot or hindi ako nangangamba masyado ng 24 hours na what if hindi mag-function yung brain ko? Although, all these 7 years naman, God has sustained me and has given me wisdom na maayos na de-deliver yung 24-hour shifts. Kaya lang may pangamba ako sa sarili ko na paano kapag dumating yung time na hindi mag-function yung brain ko at sobrang, diba, sobrang emergency. Oh, paano ko yun madedeliver? Ayoko na ng ganang takot. Gusto ko na parang kahit na pagod yung katawan ko, hindi man ako makapagsalita ng maayos ng Ingles, maintindihan ko kung ano yung gusto nilang sabihin sa akin. And also, what could be the new experience na pwede pa palang maranasan? Like, matuto mag-drive, maging independent, magsimula ng panibago. And probably I can reach my goal already to bring my parents with me and to be able to accommodate them without me having to worry na pa ba akong kaperahan after this travel. Kasi, sobrang mahal ng ticket, diba? Tapos, yung space ko din dito sa Germany, sobrang tiit lang din niya. So, hindi niya ma-accommodate yung parents ko. And I wanted to experience the feeling na madala ko naman sila sa ibang bansa. Like, sa western country, kasi Asia lang din nadala ko sa mama ko. At gusto ko rin sana madala ko yung dad ko, tapos makapunta siya ng Canada, may experience niya yun, kasama yung relatives namin, kasi nasa Canada nakabase. So, alam mo yun, gusto ko ma-experience yun sa kanila, at hindi ko yun magagawa kapag nasa Germany ako. Tapos, yun na lang din yung nagpapa-remind sa akin na those were my goals before, and still now. Kaya girl, go ka lang. Kahit na parang may doubts ka na kakayanin mo ba? Kaya mo ba mag-drive? Paano na lang kung mabangga ka? May mabangga ka? Yung mga ganung mga thoughts in the middle of the night na dito ka na lang. Pero what are the other goals that you could only achieve once you leave? I'll be forever grateful sa tinuro sa akin ng Germany. Tinuruan niya ako na posible palang matuto ng isang language kahit 26 years old ka na at 33 ka na ngayon. At hindi lang basta matuto ng basic conversation. Kaya pala yun, girl. Pero syempre, merong limitation. Kasi it varies at kung hanggang saan lang yung kaya ng vocabularies mo, di ba? At kung hanggang saan lang yung comprehension mo. Pero we can. And we can also build a community here with German people. They are actually nice. Yung ibang-iba lang yung personality and culture nila sa atin. Pero they are welcoming once you touch their hearts. They could be your good friends. At
tinuruan din ako ng Germany how to become independent. Di ba sa Pilipinas, kapag uwi mo from work, meron ka ng pagkain, meron ka ng e-expect din na sinaing, ganyan. Dito, girl, ikaw lahat. At natulungan din naman ako ng Germany na mag-invest sa Pilipinas. So, sobrang grateful ako. At napatunayan ko talaga na sobrang resilient natin mga Pilipino na kahit nandito tayo sa Germany at hindi natin kilala kung ano tong bansa na to, kung sino yung mga taong makakasalumuhan natin, kaya natin maging German nurse. Akalain mo naman yun. Thank you, Lord. Kaya sobrang, for me, humbling experience siya. At sobrang for me, it's an achievement. Kasi, wow, nakayanan ko lahat ng yun. And I think it is enough, the experience here. Though hindi ko pa nga talaga siya kasi talaga na-absorb kasi ang bagal-bagal kong mag-process. Pero sobrang grateful ako sa mga natutunan ko, sa mga nakilala ko, sa mga na-realize ko during my stay here in Germany. And ikikip ko yun forever. Now, I think I have to look forward and I have to accept the fact that I am in the process of change. And whether I like it or not, whether I'm prepared or not, whether I'm ready or not, I have to face it. And the God who was there for me during my first stay here in Germany will be the same God who will be there for me in America. And I'm excited. At sasamahan niyo ako, whether you like it or not. Papakita ko sa inyo kung paano yung transition ko doon. At kung ano yung mga kailangan kong gawin. At kung ano yung experience. At kung tama ba yung decision natin na pumunta tayo ng Amerika o hindi. Grabe, natapos ko yung kulot. Kakakwento lang. Diba? Mga ganyan. Dapat ganun. Dapat multitasking para hindi nasayang ang oras. Okay, ciao. For now, thank you so much for watching.